All right. So, as you can see on the screen, situation, a square footing, 2.4 by 2.4 by 0.45 meters thick, supports a rectangular column, 300 by 400 millimeters at its center. Column loads are service conditions. The dead load is 680 kilonewtons. Live load is 400 kilonewtons. You are given the Fy and the Fc prime. Concrete cover to the centroid of steel reinforcement is 100 millimeters and use reduction factor for shear to be 0.85. All right, so in this particular problem, you have to notice that the reduction factor use is different, no? 0.85. So, ibig sabihin lang nito, in this particular problem, the context is NSCP 2001. Okay, so kasi sa NSCP 2015, yung reduction factor natin for shear ay 0.75. Okay? So for this problem, we are using NSCP 2001. No? And again, the reason why I am still from time to time no nag-shift sa old code tsaka sa new code kasi there are still questions in the board exam na that pertains to the old code. Para lang flexible tayo, no? So, now, first question, calculate the maximum nominal beam shear stress acting at the critical section of the footing slab. Tapos, calculate the ultimate punching shear stress and then calculate the ultimate bending moment. All right. So, because we are using NSCP 2001, our load combination would be 1.4 dead plus 1.7 live. Okay, so again, in the NSCP 2015, it's already 1.2 dead load plus 1.6 live load. So anyway, let's calculate first the ultimate load acting on the footing. So bali, ito yung column kunwari. And then let's say ito yung footing. Okay? Of course, merong ultimate load acting on the column. So PU. So let's calculate PU. So PU is 1.4 of service loads yan, ano? So hindi pa sila factored. 680 plus 1.7 of 400. Okay, so our ultimate load, again, this is based on NECP 2001. So 1.4 times 680 plus 1.7 times 400. So that gives us 1632 kilonewtons. Alright? Tapos, kailangan natin yung wide beam shear stress. So, again, ang wide beam or the nominal beam shear stress would occur at the distance from the face of the column. So, kung nakatingin tayo sa top view, yung footing natin, okay? So, okay, so etong dimension ng footing natin ng column pala, ay 300 by 400. So, 300 by 400. And then yung footing naman natin ay 2.4 by 2.4 meters. Okay, ito naka-mm. Okay, and alam natin na yung critical section for um, beam shear stress is at a d distance from the face of the column. So, bali, galing dito, pwedeng ito yon o di kaya galing dito, pwedeng ito yon. So, ang titignan lang natin dito na kumbaga ang hahanapin lang natin dito is yung mas malaki na shear force, no? And actually, mas malaki yung shear stress dapat. Pero dahil yung dimension natin in both direction ay parehas lang naman, so ang magpapa-decide na lang sa atin dito ay kung ano ba yung mas malaking area, no? Mas malaking area ng nitong kasi magkakaroon tayo ng 'di ba, bearing capacity or bearing stress sa soil.
So ito yung ultimate soil bearing pressure. Okay, so Q, U. So bali, hahanapin na lang natin, ano ba yung mas malaking area? Ito ba? Or kung ganito yung pagkakakrack, ito ba? Okay? So, well, it will depend on the size of the column. So as you can see sa column, 400 to. So ibig sabihin, pagka kinuha natin tong length na to, ito, so it will be 2.4 minus yung 400 or 0.4. Tapos di-divide natin ang 2 para makuha itong dalawa. Tapos, sorry, 2.4 minus 400, ito yon plus ito. Tapos pag dinivide mo ng 2, ito na lang, kalahati na lang. Tapos magma-minus ka pa ng depth, ng effective depth para ito na lang yung length, no? So kung mapapansin niyo, mas maikli itong length na to compared dito sa length na to, no? So again, no, we consider two types of wide beam shear. Pwedeng ito, pwedeng ito. Kung i-compare kasi natin yung sukat nito sa sukat nito, okay, mas malaki to. Mas mahaba yan. So dahil mas mahaba yan, yung area natin na projection um, nitong soil bearing pressure ay mas malaki sa direction na to. Kaya ito yung mas critical. Okay? Yan yung mas critical. So let's calculate that distance. Tawagin natin na x. Yung x na yan will be equal to, so again, ito ay ano ha, effective depth. Okay, kunin mo natin effective depth. Ang thickness niya, total, 450. Minus concrete cover to the centroid of reinforcement, 100. So, minus 100 lang. So, effective depth is 350. Okay? So, yung x natin ay 2.4. Babawasan natin itong 300 or 0.3. Tapos, divide natin ng 2. Tapos, minus pa ng effective depth. Okay? So, x becomes 0.7. Okay, so therefore, kunin na natin yung slice na yun. So ipakita ko lang ha, paano kung ito yung kinuha natin. So kung yan ang kinuha natin, ang magbabago dito, ito, minus 0.4. At kung mapapansin niyo mas maiksi yan, 0.65. Okay, kaya hindi yan yung mag-govern. In this case, ito yung mag-govern. So anyway, getting this particular slice, so magkakaroon tayo ngayon ng failure in this direction. Okay, so magkakaroon ng failure. So, bali itong part na to nag-crack, no? Okay, so matatanggal to. Okay, so parang matatanggal itong part na to. Ito yan. Okay? Wait na rin natin. So parang matatanggal ito, no? Okay, so parang maghihiwalay ito. Ito mahihiwalay dito. Okay, so naghiwalay sila dahil meron ditong soil pressure.
Okay, QU. So basically, yung shear force acting doon, ito, kung ano man yung reaction niya dito. Okay, and yung shear force na kapag nag-summation ka lang ng forces para dito sa section na to, y is equal to 0. So lalabas lang dyan, yung shear force VU ay equal lang dun sa resultant nitong QU, which is QU times yung area dito sa ilalim. Kasi di ba yung QU na yan, dito naka-ak. Dito yan naka-project sa area na yan. Okay? Wherein yung dimension na to, we already know that this is X. Ito yan. Okay, yung X na yan. Ito yan. Okay? And then this length would be, that length is 2.4. Okay, so that would be 2.4 times X. Okay, so force na yan, no? So, therefore, ang VU natin will become, so kunin muna natin pala yung QU. Hindi ko pala na-compute yung QU. So, yung QU is just yung PU over area lang ng footing. Okay, and that gives us 1632 divided by area ng footing, 2.4 squared. Ayan, so 283.33 kilopascals. Store natin. Okay, so therefore, ang VU natin ay QU times 2.4 times yung X natin na 0.7. So, 476 kilonewton. So, now we are ready to calculate the beam shear stress. And that is VU over, so depende yan. Kung nominal, mayroon tayo dito ang reduction factor. Okay, so ito yung nominal. Kung gusto mo ultimate shear stress, no, VU over BD lang. Okay? Kasi ang mangyayari para maging ultimate yan, itong reduction factor, multiply mo dito, no? Dito na siya. Okay? Pero dahil nominal, ito ang gagamitin natin. So therefore, ang FV natin would become VU na 476,000, gawin nating Newton, over 0.85. So itong B na to, tandaan nyo palagi, ito ay para sa akin, no? Para lang madali matandaan. Yan yung length ng crack. Okay? So ibig sabihin, I'm referring to this. Ito. Ito. Okay? So, ibig sabihin, yun yung B, 2,400. 2.4 meter or 2,400 millimeter. Tapos, effective depth is 350. Okay? And that gives us 0.67. Okay? So, that is our nominal beam shear stress. Okay? Pakita ko lang na mabilisan. Paano kung ito yung kukunin ko? Okay? So, magbabago lang dyan itong X. So, bali, VU is equal to QU times 2.4 times ito. So, ito magiging 0.65. So, QU times 2.4 times 0.65. So, 442. As you can see, mas maliit. No? Mas maliit siya dun sa 476. Kaya pag kinompute mo yan, 0.85, length of crack 24 pa rin, times effective depth, ito pa rin. So, lalabas yan, mas maliit, 0.62 lang. Okay? And, ayun, nasa choices din yun. So, you have to be careful, no? Kaya kailangan mo mahanap yung mas critical. Okay, next, number 2. Calculate the ultimate punching shear stress acting at the critical section of the footing slab. So, ang punching shear naman ay nangyayari at d over 2 distance around the face of the column.
Okay? At d over 2 distance around the face of the column. So, parang lumalabas, ayan, ito ay d over 2. Pati itong kabila. Actually, d over 2, pati dito. Di ba? D over 2. And so on, no? So, ibig sabihin, if we would draw the punching shear, ito yung column. So, ito naman yung magiging track niya. Ayan. Okay? So, therefore, ang dimension nito will be, di ba 300 yan? 300 plus d over 2 sa kaliwa, d over 2 sa kanan. So, plus d lang. Pati sa kabila, ganun din. 400 plus d. Kasi d over 2 sa itaas, d over 2 sa ilalim. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin yan i-isolate yung magka-crack na yan. So, pwede na parang ganito ang mangyayari. Parang hihiwalay ito. So, ito yung column. Yan, hihiwalay ito dito. So, parang hihiwalay yun, no? Okay? So, dito dalawa yung ano natin, option. Tanggalin ko na to. Lipat natin dito, no? So, dalawa yung option natin. Pwede nating i-analyze ito or pwede mo itong i-analyze. Okay? So, ang goal mo palagi dyan, hanapin yung magiging shear force acting dito sa ano na to, sa cross-section na yan or dito. Pares lang naman to. Okay? Hanapin yung shear force. So, kung ito yung analysis natin, so syempre meron tayo ditong PU, tapos meron tayo dito sa ilalim na QU. Yan. May QU tayo sa ilalim. Okay, so yung shear force dito, ito. Kung ito naman yung analysis natin, itong sa baba, o di, ito naman yung QU natin. Okay, and dito wala yung PU. Kaya ang kukontrahin lang dito ng section na to ay yung resultant ng QU. So actually, pwede tayong mamili. Pwedeng ito yung analysis, pero ang mangyayari dyan, same lang yung VU na mako-compute mo. Okay, dapat, no? Dapat same lang. Okay, normally ang ginagawa ng karamihan itong pangalawa kasi mas madali ito, no? Pero pwede rin naman 'to, no? Pakita natin both. So let's say ito yung solution 1 or solution A, ito naman yung solution B to calculate for VU. Kung doon tayo sa solution A, syempre magsa-summation of forces ka. So yung VU mo will be equal to PU minus yung resultant ng QU. Okay, yung resultant yan, kagaya kanina, that's QU times yung area niya sa ilalim kung saan siya naka-project. Yung area sa ilalim. Di ba? So that would be QU times yung area na yun. Ito yun eh. Yan yun eh. So ibig sabihin, 300 plus D or gawin nating ano, meter. So 0.3 plus D times 0.4 plus D. So ganyan yung mangyayari. Okay, so kumitin natin. The PU was 1632 minus QU nakalagay ako sa A times 0.3 plus effective depth, di ba 0.35 times 0.4 plus effective depth. So that gives me 1493.875. 1493.875 kilonewtons. Kung ang style ko itong pangalawa, no, ang VU will just be equal to the resultant. Resultant nitong lahat ng to. Okay, and saan ba nakaproject yung ano natin dito ngayon? So, bali dito po. Okay, so dito bali. Dito.
Okay, so basically dito po, hindi kasama yung butas, syempre, kasi natanggal na yan eh. Dito, yan, dyan. So basically, yung area na yon is yung area ng buong footing minus yung area nitong binawas natin sa gitna. Ito. So which is QU times 2.4 squared minus yung area na yon which is ito rin yun, di ba? Ito, 0.3 plus D times 0.4 plus D. Ayan. So as you can see, medyo mas maiksi siya, no? Pero parehas lang naman. Hindi naman ganoon kalayo yung diferensya nila. So 2.4 squared minus 0.3 plus 0.35 times 0.4 plus 0.35. So dapat parehas yan. Ayan. Okay, so 1493.875. Okay, so pinakita ko lang parehas ha, pero syempre sa inyo, isa lang gagawin nyo. Kung ano lang yung mas gusto nyong mas komportable kayo, no? And then lastly, we can now calculate the shear stress, punching shear stress. So again, ang nominal natin ay VU over phi BD. Okay, nominal tayo. So that we have 1493. Tama ba? Nominal yung tinatanong, na-check lang natin. Hindi nominal. Ultimate ang tinatanong. So that, therefore, kung ganon, wala tayong fee dito. Okay, ultimate ito. Okay, so 1493.875 times 1,000 para maging Newton. Again, ito ay length of crack. Okay, so saan yung length of crack? Ito. Ito. Yan. Bali yung perimeter na ito. Okay, so anong perimeter niyan? So yung length of crack would be dalawang 400 plus D plus dalawang 300 plus. Yun yung length of crack. So we have, pwedeng ganito lang, 2 times um, 300 plus 350 plus 400 plus 350. Yan yung BO. I mean yung B. No? Ayan. Tapos times D na 350. Okay, so that gives us the ultimate punching shear stress. Okay, so that gives us 1.52 megapascals. So that is letter C. Next, calculate the maximum ultimate bending moment on the footing slab. No? Bending moment. So the critical section for flexure kapag footings ay nasa face ng support. No? Nasa face ng footing mismo. Rather, nasa face ng column mismo. So, ganun ulit for number 3. Okay? Ang idea ulit dito is kailangan mong mahanap alin yung mas mahaba. Na-establish na natin na ito yung magiging mas mahaba, di ba? Ito. Compare dito. Kaya dito magiging critical yung flexure. Dito yung critical section for flexure. Okay? So, mangyari sa footing natin ngayon, kapag dinignan natin sa view na to, okay, so di ba may PU, tapos merong reaction yung soil. Okay? So dahil sa reaction ng soil na yan, ito yung critical section natin, ang tendency ng footing ay magganto. Ganyan. So para siyang mag-bend ng cantilever. So ang kailangan lang natin hanapin, ano yung moment dito? Okay, ano yung moment yun? No? So para makuha yung moment na yon, kailangan muna natin itong sukat na to. Tawagin natin na Z. So yung Z na yan is just, di ba 2.4 to?
It's just 2.4 minus yung 0.3 over 2. Yun lang yun. That gives us 1.05. So, ibig sabihin, para siyang cantilever na ang sukat nito is 1.05. Okay? So, ito yung QU. Alright, so therefore, yung moment, so di ba tinatanong ultimate moment lang naman, ultimate bending moment, so moment lang natin. So, wag nyo lang kakalimutan na meron pa tayo ditong length na 2.4. Okay, so yung QU, para maging force, mumultiply mo dun sa 2.4 tapos dito sa length na to. Kumbaga, i-multiply natin tong QU sa area na to para maging force siya. Kagaya ng ginagawa natin kanina. 'Di ba? Sa VU. So para maging force, tapos mag-a-act yan dito sa gitna. Ito naman yung moment arm niya. So dito siya mag-a-act yung resultant niya. So ito naman yung moment arm. Okay? So we have MU is equal to QU times 2.4 times yung Z times yung moment arm ay Z over 2. Okay, that gives us 374.85. Okay? So for number 3, that is letter C. Okay, and that's how we solve this problem.